Usapin pa rin po ngayon sa social media, ito pong komento ni Sara Duterte na kuno ay bobo. Bobo daw ang mga abogado ng mga EJK victims. At siya daw ang matalino. Kasi pag ikaw ay nagsalita na or nagbansag na bobo yung isang tao, it doesn't mean at all na matalino ka. Ang totoo niyan kasi, di ba nga may kasabihan, only stupid people call others stupid. So yung mga ganitong tirada ni Sara Duterte, nako, kung ikaw ay matinong tao, makikita mo na mas malala sa mga tinutukoy na bobo ang abilidad natong si Sara Duterte. Kulang na kulang sa dunong. Ito kasi ang paraan ng isang Sara Duterte para kumbinsihin pa rin yung kanyang sarili na kuno ay inosente si Digong. Imagine daw how much their family has corrupted throughout the years in Davao. Nga naman, tignan nyo yung mga komento ng mga netizens. Nakikita nila, alam nila. At yung mga ganitong komento ay galing po sa mga kababayan natin na hindi nabudol. She should shut up or shut her mouth because she's not helping their cause. She argues like an educated bully. Exactly. Ito po ay uneducated bullying na tinatawag. Itong mga remark, itong mga bobo comment na itong si Sara Duterte. Coming from Sara Duterte, coming from a vice president, sasabihan mong bobo yung mga international criminal court lawyers. Instead of staying there, they're thinking he's coming back. Go back home. Para daw ito sa'yo, Sara Duterte. Sara, unface your impeachment complaint. Answer the allegations against you and perform your duties as VP. Wala kang silbi. Kasi daw ang nangyayari, kaya nananatili dyan, ay tila ba ito ay pagbabaliwala doon sa mga posibleng dapat sagutin ni Sara Duterte. Pinapatawag ng NBI, pinapatawag uli ng Kamara, may impeachment trial na anytime or very soon ay posibleng simulan na yan ang sinasabing umiiwas. Yung mga taong katulad nito na takot sa accountability, takot na harapin ang mga kinasasangkutan nila na akusasyon. Yung mga taong ganyan po ay totoong guilty. Systematic killing, hindi daw mapatunayan doon sa 43 lang na ipresenta nga na evidences at mga victims dyan nga sa ICC case na itong si Digong. How can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names? O ngayon, binalikan po kayo ng mga netizens. Nga naman, pwede rin sabihin kasi or kung babalikan natin, yung ginawa nyo rin daw ay systematic fraud. Bakit? Abay tignan nyo, 60% noong mga recipients ng confidential funds na si Sara Duterte, ang pagkakaalam ko, ito ay tumaas na dahil napakarami pa rin pong na-discover ng mga names na wala ng mga records sa PSA. So, posibleng ito ay nasa 80% na ng mga kuno ay recipient ay wala namang record. So, ito ba ay matatawag din na systematic fraud? 1,300 OVP confidential fund recipients have no birth records. Yan yung masaklap. So, kung hindi ka naniniwala na 43 is enough para ma-identify na meron talagang systematic killing sa ginawa ni Digong, abay, eto ngayon, napakalinaw, nakitang-kita rin sa sistema mo na meron kang ginawa na systematic fraud. Good luck.